buhay nyo dito sa lupa ay tuloy-tuloy lamang. Ang buhay nyo dito sa lupa ay tuloy-tuloy lamang at ang bagong yugto ng inyong buhay matagal nang tapos. Ito ang pagpapatuloy ng inyong pagsunod sa aking salita at pananatili dito. Kailangang pagwagihan ninyo ang inyong kaluluwa. Kung hindi, wala rin kayong pinag-iba sa iba. Good morning mga kapatid. Isang masaganang bagong buhay sa inyong lahat. Bagong taon, hinihingi ng Diyos talaga sa atin yung laging bago. At hinihingi na ng Diyos sa atin ngayon yung pagkakaisa in union with Christ. Ang iglesia natin ay may pangako ng isang masaganang buhay at buhay na walang hanggan. Hindi rin mangyayari yun kung hindi tayo tutugon sa pananampalataya. At ang sinasabi ng Espiritu ngayon, we must have in union with Christ. We must be one with the Spirit. Let us be one with the Spirit. Sabi ng Ephesians 4. Ephesians 4:1-3. Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo ng Panginoon na kayo'y magsilakad nang nararapat sa pagkatawag na sa inyo itinawag, ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod, na magbatahan kayo sa pag-isip, pag-ibig, na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu. Let us keep one with the Spirit. Ito ang magiging motibo natin sa bawat sandali ng buhay natin sa darating pang mga panahon. Sapagkat kapag tayo nakikipag-isa na sa Diyos, nakikipag-isa sa Espiritu kay Kristo, tinatahanan tayo ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At maraming pangako ang Diyos na ibibigay sa atin kung maaabot natin itong ganitong kalagayan. All must be in decision to be holy and maintain holiness, that our church be victorious and always winning in the battle. Kasi alam nyo, ang Israel, mananalo sa laban yan, kakampi nila ang Diyos Pero may isang battle, yung Battle of Ai, natalo sila. Sa pagmumuno ni Joshua, nagtataka si Joshua, bakit tayo natalo? Hindi naman tayo dapat matalo dahil sumasa atin ng Diyos. Nung pala, merong isang portion sa grupo na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi may mga itinalagang bagay Lahat ng nakukuha nila, itinatalaga sa iglesia yun. Ninakaw nito si Akan. Katulad din ng Sabat. Ginawa ng Diyos na banal ng Sabat Iningat at itinalaga niya. Ang araw na yon ay araw na pamahinga. It is a Sabat. I make it holy. Ganon din ang ikaputando. Itinalaga na yun So holy sa Diyos yun. Hindi mo pwedeng nakawin yun. Meron portion dito nagnakaw. Sabi dito sa Judge. Sa Joshua 7. Hindi na-realize to ni Akan na yung ginawa niya, nadama yung buong pamilya. Ganon din tayo ngayon Kapag ikaw ay hindi pa rin susunod sa kalooban ng Diyos, dahil you have to catch the wind of the Spirit. Ito na yung itinatakbo ng Espiritu Masaganang pagpapalat, buhay na walang hanggan, buhay tayong bukulan. Pero sumambay ka sa agos. Catch the wind, be one with the Spirit. Huwag kang humiwalay, makiisa ka. Itong si Akan at ang buong pamilya humiwalay. Sabi dito sa Joshua 7:1. Ngunit, ang mga anak ni Israel ay nakagawa ng pagsalangsang sa itinalagang bagay. Pag itinalaga na, it is holy. Kaya sabi ko siya, katulad ng Sabbath day, araw ng pamamagitan, itinalaga na yun, banal yun. Ngayon, linggo yun Ito yung araw ng pamamagitan, itinalaga na to, napakabanal nito. No worship, no ring. Kung mo banal ito, itinalaga, pag hindi ka sumasamba, nawawala ka ng pagpapala. Ganon din ang ikaputandog, itinalaga na yun hindi na pwedeng nakawin. Pag hindi ka nagbuo at hindi ka nakiisa, makakatulad ka sa pamilya ni Akan. Sapagkat si Akan na anak ni Carmi, sa lipi ni Huda, ay kumuha sa itinalagang bagay. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa mga anak ni Israel. Ang Israel ay nagkasala. Oo,
kanilang sinalansang din ang aking tipan na aking inutos sa kanila. Kaya ito ginawa ng Panginoong Hesus kay Brother Manny. Tipan, dekreto. Tipan ng ikaput. Kasi itinalaga na Kaya dekreto na, pagsamba, dekreto na, bautismo. Itinalaga na yan Hindi na pwedeng, hindi susunod. Imperative decree. Na aking inuutos sa kanila. Oo, sila'y kumuha rin sa itinalagang bagay. At nagnakaw rin. At nagbulaan din. At sila'y naglagay rin sa kanilang sariling daladalaan. Nung church age, ginawa ng Espiritu yan kay Ananias sa Sapira. Yung itinalagang bagay na ibibigay sa paanan ng apostol, itinalaga na yun Yung mapapagbentahan ng lupa nila, i-operate sa paanan ng apostol. Ang ginawa, nagbulaan sila, ninakaw nila. Stricken to death yung mag-asawa, patay. Kasi itinalaga na yun hindi mo na pwedeng baguhin. It is a decree imperative laws. Kapag hindi mo sinusunod to, magagalit ang Diyos sa iyo. Katulad na nangyari kay Akan at sa pamilya niya, kay Ananias at kay Sapira. Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi nakatayo sa harap ng kanilang mga kaaway. Nagkaroon ng butas Merong portion sa iglesia na hindi sumunod kailangan ang motive natin, magtagumpay tayo. Lahat tayo dapat pagpalain. Huwag tayo madamay doon sa iba. Kaya ang ginagawa na inaalis yung hindi totoo sa iglesia. Madadamay ang iglesia. Ngayon tayo nalalabi rito, kailangan mabuo na. Magkaisa na tayo talaga sa tali ng kapayapaan. In one in the spirit with God. Sila'y tumalikod sa harap ng kanilang mga kaaway. Sapagkat sila'y naging sinumpa. Kasi ninakaw ni Akan yung itinalagang bagay, isinumpa si Akan. Nadamay ang Israel, natalo sa Battle of Ai. Ako'y hindi nasa sa inyo pa, maliban sa inyong sirain ang tinalagang bagay sa gitna ninyo. So, hindi nasasama ang Diyos sa atin, maliban alisin si Akan. So, dapat alisin ng cancer cells. Kailangan na operahan. Kaya ganun ang ginagawa ng Diyos sa iglesia, ang daming inaalis sa LCJ. Kasi cancer cells Dito sa atin, naway loobin ng Diyos, wala nang cancer cells na alisin. Kasi kung meron pa at hindi ka sumusunod sa Espiritu, aalisin ka rin. Mawawala ka rin sa iglesia. Ito ang istorya. At sumagot si Akan kay Joshua. At sinabi, sa katotohanan ay nagkasala ako laban sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, at ganito ang aking ginawa. Nang aking makita, nasamsam ang mainam na balabal na yaring Babylonia, at ang 200 siklong pilak, at ang 1 tila na ginto, na 50 siklo ang timbang, ay akin ngang inimbot at aking kinuha. At narito, nakukubli sa lupa, sa gitna ng aking tolda. At ang pilak ay nasa ilalim yun. Alam nyo, nangyari din yan kay Haring Saul. Ang sabi ng Diyos, patayin mo lahat. Si Agag, matanda, bata, sanggol, patay, pati hayo, patayin. Hindi sumunod si Saul. Kaya inalis siya sa pagkahari. Kasi na kailangan sundin mo ang kalooban ng Diyos. At ito ang kalooban ng Diyos. Yung mga itinalagang bagay sa atin, ay huwag mong kukunin o nanakawin. Yan ay sa Diyos na yan Katulad ng pagsamba, paglingko sa Diyos na yan Ginawa niyang badala, huwag kang a-access sa pagsamba. Yung hikaputantok sa Diyos yan, huwag mo nang kunin. Huwag mo kukuhanin yun sa Diyos. Kasi magdadama yung iglesia sa inyo. Matatalo tayo sa gera. Sa gayon, nagsugo si Joshua ng mga sugo at kanilang tinakbo ang tolda. At narito nakakubli sa kanyang tolda at ang pilak nasa ilalim niyaon. At kanilang kinuha sa gitna ng tolda. At dinala kay Joshua at sa lahat ng mga anak ni Israel ay kanilang inilapag sa harap ng Panginoon. At kinuha ni Joshua at ng buong Israel na kasama niya si Akan, na anak ni Sera, at ang pilak at ang balabad at ang dila na ginto, at ang kanyang mga anak na lalaki, anak na babae, at ang kanyang mga baka, pati property, at ang kanyang mga asno, at ang kanyang mga tupa, at ang kanyang tolda, at ang kanyang lahat ng tinatanggili, pati yung ipon, at kanilang isinampa sa libis ni Akor. At sinabi ni Joshua, bakit mo kami binagabag? Babagabagin ka sa araw na ito ng Panginoon. At binato siya ng mga bato ng buong Israel, at sinunog nila sila sa apoy, at binato sila ng mga bato. At kanilang binuntulan siya ng malaking bunton ng mga bato hanggang sa araw na ito. At ang Panginoon ay nagpigil ng kabangisan ng kanyang galit.
Kaya ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Litis ng Akor hanggang sa araw na ito. Nadamay pati anak na babae, anak na lalaki, pati baka, mga asno, tupa, lahat, pati pag-aari niya, pati lahat ng mga deposit niya, lahat ng mga earnings niya, at pinatay pa sila. Ganun ang nangyari kay Sapphira at kay Ananias noong charge sheets. Kasi o-offering na yun para sa... Bakit mo inuha? Kaya sabi ni Pedro sa kanya, bakit kayo nag-ano sa Espiritu Santo? Bakit kayo lumaban sa Espiritu Santo? Di ba't ikaw ang may power niyan? Nasa decision making mo, i-offering mo lahat, ba't ninakaw mo pa? Eh, ikaw ang may-ari niyan, ikaw ang magdidesisyon. Bakit nagbulaan ka pa sa sarili mo? Yung mga bagay na itinalaga ng Diyos, hindi na pwedeng galawin. It's holy to God. Pag ginalaw mo ang isang bagay na banal sa Diyos, magagalit ang Diyos sa iyo. So, yun ang hinahanap na ng Diyos sa atin eh. Magkaisa na tayong lahat na tunay na sasamba sa Espiritu sa katotohanan. Huwag tayong a-absent sa worship. Dekreto ng apostol yan. Lahat na tatanggapin natin pera, ano ba, maiikaputandog natin. Huwag tayo maging hansarni ng pagbaksak ng iglesia. Kapag hindi naman babaksak ang iglesia, get your spell will not prevail. Ang gagawin, aalisin ka sa iglesia. Eh, kasama ka na, sayang. Matagal na panahon ka ng kasama, tapos bubunutin ka pa. Eh, huwag naman mangyari yun. Kasi nga, nagwawarning lagi ang Diyos sa atin. Gustong-gusto na ng Diyos, pasaganahin tayong lahat. At yung iba sa inyo, sumasagana na sa Espiritu, sa kaluluwa at katawan. So, huwag matigil doon, magpatuloy tayo. Ngayon, nasa pagkakaisa yan eh. Sa tunay na pakikipagkaisa sa Espiritu. Philippians 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap nyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa iisang Espiritu. Ito ay ang ekspektasyon ng mga apostol. Marami sa mga member ng LCJ hindi sumunod sa dekreto ng apostol. Hindi nabuhay sa aral ng apostol. Bukod tanging ang palatiw ng iglesia ng palatiw lamang at sumama sa akin si Manuel at si Santi. Ito'y talagang tinanong ko pa ng todo na magpunta niya sa akin si Manuel. Sabi ko, nagkakagulo ang iglesia. Kanino ka ba kakampi? Eh, alam mo, kay Carding o sa akin, mamili ka. Ibigyan kita 1 linggo para mamili. Sabi ni Manuel, nakapagpasya na ako. O, ang bilis naman, 1 linggo ka agad. Hindi, nakapagpasya na ako. Sige, kanino ka ba? Sa iyo. O, bakit sa akin kalalapit? Eh, yun ang sabi ng aking apostol eh. Remain tulari. Yun ang message sa akin. Ito kung ano sinabi ng apostol. Ay, kung maiintindihan mo authority, nakakaunawa ka ng will of God. Meron din si Santi. Iniibanghelyo ni ito si Alex. Hanggang sa nagkandapayan na si Alex. Nagkandapayan na si Sandy. Ilang beses nang kamounting na mawala si Sandy, pero nanatili pa rin. Si Manuel, inagaw din niya, pero nanatili. Sabi ko, tayo na lang ang nalalabig sa iglesia, sana wag nang mabawasan. Magkaisa na talaga tayo. Kasi tayo yung pinagpala. We are the chosen ones. Tayo yung itinalagang bagay na nahahanda para sa masaganang pagpapala at kaligtasan. Pero nasa ating decision making, magkaisa tayong lahat. Matuwa ka na lahat tayo sasagana. Huwag ikaw ang maging dahilan. Ikaw yung katitisuran, huwag dapat eh. Kagaya ng pamilya ni Akan. Dinakaw niya yung dilang dito eh. Itinalaga yun eh. Lahat ng samsam para sa iglesia yun eh. Para sa pamunuan yun. Para sa itinatag na pastor. Eh bakit ninakaw? Ayun, pinatay sila istone, sinunog pa. Alam niyo pag sinusunog, mga abomination. Nung araw kapag sinunog ka, ibig sabihin abomination to the Lord yan. Rebelde ka o nag-witchcraft ka. Kaya sabi, disobedience is like more than a witchcraft. Kasi yun ang ginawa ni Saul eh. Nag-disobedience siya, sabi, it's more than a witchcraft. Kasi ang dapat, sundin mo yung will of God, ito yung gusto mo. Eh nakita ni Saul, ang tataba ng baka. Maganda daw pang offering. Yung offering sa Diyos yan, hindi ka sumusunod sa Diyos. Paano ka mag-offering kung hindi ka banal? Eh hindi siya banal, hindi siya sumunod. What's the use of offering? Nagiging epektibo lang ang paghahandog kung banal tayo. Ang pag-aalay natin nasa kaba. At ang kabanalan, pagsunod sa will of God. Pangikipag-isa sa Espiritu Santo. John 10:30-38. Ako at ang Ama ay iisa.
Dadagpat kung ginagawa ko ang mga yaon kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa upang malaman ninyo at mapag-unawa na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Ang Panginoong Yesus kaisa ng Ama. Ang Ama kaisa ni Kristo. They are one. And the church is one. Kailangan makapagkaisa din tayo sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Hindi pwedeng hindi. Ang magiging kaisipan natin, kaisipan ni Kristo, ang kapangyarihan natin, kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang kalooban natin, kalooban ng Ama. Hindi tayo pwedeng umalis doon. Pananahanan tayo ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magiging tahanan tayo. Pag nagiging tahanan na tayo, titira tayo doon sa tunay na tahanan sa New Jerusalem. At malapit na yun. Ini-imagine ko lagi yun. Ako'y naglalakad doon sa mga 12 patong na pader. At saka isang malaking pearl. Iniisip ko, anong klase kaya pearl yun? Kasi ang pintuan pearl eh. Di ba ang pearl bilog, puting-puti? Merong black nun, yun ang pinakamahal, black pearl. Wala natin kung anong kulay yung, basta perlas yun. Tapos 12 patong ang pader nun, may amethyst, may emerald, may sapphire. Tsaka ka palang papasok doon, meron trono doon ng Ama at ng Anak. May ilog doon, dumadaloy na doon yung puno ng buhay at may ilog na dinadaloyan sa trono. Tapos puro bahay na yun, na ginto. Bahay na natin lahat yun. Hindi natin alam kung saan tayo pupwesto ng Diyos doon. Pero yung gitna nun, ang trono ng Ama eh. At siyang malaking city yun, parang golden city talaga eh. Sinasabi parang salamin ng bubog na salamin eh. Ibig sabihin, puti din yun. Kumikinang na puti yun. Nakaputi din tayo. Puro puti yung nandun. Puro glorified lahat ng nandun. So, para mag-glorify tayo, ipag-pray nyo lagi yung prayer ko na walang mamamatay sa atin at magkaisa na tayo. Yun ang prayer ko lagi eh. Magkaisa na tayo lahat sa pananampalataya. Walang mamamatay sa atin, buhay tayo. At mangyayari yun. Kasi sabi na Diyos, kung 2 o 3 sa lupa, manalangin. Hingi ng isang bagay, iglesia pa. Nung makulong si Pedro, nanalangin na iglesia, nakakawala eh. Nagulat nga yung mga tao na pumakatok si Pedro sa pito, sabi, multo daw eh. Di ba nakakulong yan? Nung sabi nila, nanalangin tayo, pinakawalan ng Diyos, nagsugo ng anghel, nakalag yung kadena, pati pinto, nabuksan. Magpapakamatay nga sana yung mga, mga sundalo eh. Pero sabi ni Pedro, wag, masama yan, hindi sila nagpakamatay. So, ibig sabihin, yung prayer, napakahalaga. Dapat nagkakaisa, 2 o 3 lang. Kasi sabi ko sa inyo, loobin nyo rin yun. Yung kalooban ko, loobin nyo. Kasi kalooban ng Diyos yun eh. Buhay tayong kukunin. Di loobin natin, hingin natin sa panalangin, araw-araw natin hingin. So pag nakikita ng Diyos yung pananampalataya ng iglesia, gagawin niya yun eh. Magkaisa tayo dun. John 17:11. At wala na ako sa sanlibutan. At ang mga ito ay nasa sanlibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yung mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. So, hinihingi prayer ng Panginoong Yesus na maging isa tayo katulad ng Ama at ng Anak. Iisang Espiritu, ang Espiritu Santo nasa Ama, ang Espiritu Santo nasa Anak. Ang Espiritu Santo nasa atin. So makakapagkaisa tayo sa pamamagitan ng tali ng kapayapaan ng Espiritu Santo. One in the Holy Spirit, with the Father and with the Son. So magagayari yan. Pero prayer nga ni Kristo yun. So gawin natin. Decision lang naman natin eh. Yung lahat ng mga will of God, gagawin natin. Kakausapin mo sarili mo na, kausapin mo. O Larry Boy, ano ka ba? Kumusta? Ikaw ba'y talaga nang mananampalataya na talaga ako. Susunod na talaga ako. Tulungan mo ko, Panginoon, magpapakabanal-banal ako. Araw-araw yun. Masasanay ka. Kasi nasa pagsasama yan eh. Sa araw-araw na pakikipag-usap natin sa sarili na talagang siguraduhin mo sa sarili mo, ano ba talaga gusto mo? Sige, magkatuwira na tayo, sabi na Diyos. Ano ba talaga gusto mo? Tanungin mo, ano ba talaga gusto mo? Ako gusto ko maligtas. O, di gawin natin ang kalooban ng Diyos. Gawin natin yun. Magkaisa tayo doon. John 11:17-22. Upang silang lahat ay maging isa. O tayo lahat maging isa. Nagaya mo, Ama, sa akin at ako sa iyo.
na sila na may sumasa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. So ito ang panalangin ng Panginoong Hesus eh. Nag-i-intercessory siya doon sa langit. Dumadalangin siya sa Ama at pinagpe-pray niya tayo na magkaisa. Ang Espiritu Santo naman, nagpe-pray din sa Ama na magkaisa tayo. Pag nagpe-pray in tongues tayo, nananalangin tayo sa umaakyat yung prayer sa langit, pumupunta sa high priest. Pagtakbuhan ni Kristo, iaalay niya sa Ama yung panalangin. Yun ang sistema eh. So dumadaan sa Holy Spirit sa lupa, pagdating sa langit, dadaan kay Kristo. Kaya sabi, do it in the name of Jesus Christ, in the power of Christ. Ang anak ang maninikluhod sa Ama, at hindi pahihindian ng Ama ang anak. Kaya nakakasigurado tayo kung tayo magpapakalinis, magpapakabanal-banal, masaganang pagpapala, at buhay na walang hanggan. Hindi tayo mamamatay. Yun ang kailangan maging pag-asa at pananampalataya natin. Pag may sumisingit na hindi kami mamamatay. Sasabihin ng demonyo, mamamatay ka. Ito, patay ka na. Hindi kami mamamatay. Kasi labanan yan eh. Sabi kanina, makipagbakay, lumaban eh. Makikipagbaka tayo ng labanan sa masamang espiritu. Ang kalaban lang naman natin, evil thoughts. And thoughts can be changed through decision making. If you change the thought, you change the feeling. Kung ano ang sinasalita natin ngayon, kung ano iniisip at ginagawa na, that will be our future. So kung magpapakabanal-banal tayo at makipagkakaisa sa Diyos, ang future natin, buhay na walang hanggan at masaganang buhay. Yun ang future natin. Kaya nga, magsisimula tayo makipagkaisa sa Espiritu Santo hanggang sa abutin natin ang buong kapuspusan. Ephesians 4:13. Kasi proseso talaga to, kaya naghihintay ang Diyos eh. Proseso, parang bata yan eh. Hindi naman antimano, bata yung nasa loob eh. Antimano ba, sanggol yun? Hindi, proseso yun eh. Dumaan muna sa egg cell, sa sperm cell, naging zygote, tapos nabuo yun, unang-unang nabuo sa kanya yung tibok ng puso eh. Bago pa lang yung utak eh. Ang unang nabuo sa atin, puso eh. Yung tumitibok na, kaya pag may tumitibok na, buntis na eh. Tsaka lang yung utak, lahat-lahat na ng parts. So, mas matanda ang puso natin sa utak eh. Mas nauna yun. So, pag-ingatan yung puso dahil nandun ang buhay. Pag-ingatan ang buhay. Sabi ng Ephesians 4:13, hanggang sa abutin nating lahat. So, may proseso talaga. Hindi naman antimano, lahat tayo nagkakaisa, unti-unti. Ako, bago pa lang ako nag-commit ng todo na eh. Matagal na akong born again, pero hindi ako committed talaga. Matagal pa ako talaga bago nag-commit. Naging pastor pa ako, kahit nga pastor nga kami ni Mami, puro kalokohan ang ginagawa namin eh. Oh, pero dumating na yung time na nauudyo ka na ako na talaga magpakabanal-banal ka na. So, ganun din kayo. Pag nauudyo ka na kayo na magpakabanal-banal na kayo, desisyonan mo na. Makikipagkaisa ka na sa Diyos, sa Espiritu, sa salita kay Kristo. Hanggang sa abutin natin lahat yun. Ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkilala sa anak ng Diyos. Hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Hanggang sa mapuno na ng punong-puno ng salita ng Diyos ang ating buhay. Kasi si Kristo, Diyos eh. Ang buong kapuspusan ng Diyos kay Kristo, tayo, hindi naman tayo Diyos, tao eh. Si Kristo naging tao. Pero tayo, tao. Kaya yung proseso sa atin. Si Jesus Christ, antimano, nasa kanya yung Diyos eh. Puspos siya ng Diyos eh. Ang buong kapuspusan ng Diyos na kay Kristo. Kaya kaya siyang dalhin eh. Nagbasa din ng Bible si Kristo, 12 years old, nagturo nga sa mga abogado eh. Nagbasa siya ng Biblia. Binabasa niya yung Old Testament, lahat ng mga prophecy doon. Kaya naging magaling siya, nagbasa siya. Ikaw muna sa kanya ang Diyos, madali para sa... tayo hindi eh. Hindi naging madali kasi meron tayong lumang pagkatao, laging Si Jesus Christ walang lumang pagkatao. Buong pagka-Diyos nasa kanya. Ang katawan kasi ang kailangan ihangin eh. Katawang walang kasalanan. Eh yung katawan ni Kristo, walang kasalanan yun eh. Malinis yun. Kaya manilinis ang lahat ng kasalanan ng tao. Eh tayo madumi. So ang solusyon ng Diyos, palitan. Madumi. Si Jesus Christ nga, hindi madumi yung katawan, pero pinalitan, ginulor. Bakit? Siya yung panganay ng mga panganay. Siya yung pasimula ng lahat eh. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. So, sinimulan kay Kristo. Kaya ang basis ng lahat ng bagay kay Kristo. Kahit anong bagay, you name it, si Jesus Christ ang
basihan. Kaya yung iba sinasabi nila, hindi ko matagpuan ang soulmate ko. Talaga hindi ko matatagpuan. Wala naman soulmate eh. Kung may soulmate sana si Kristo. Wala naman soulmate si Kristo eh. Siya yung pasimula ng lahat eh. Siya yung batayan. Meron tayo helpmate. Kasi nanggaling ang babae sa tadyang ng lalaki, laman at dugo, so helpmate. Kasi nakakaya ng Diyos, it is not good for a man to be alone. Lumikha siya ng mga hayop. Baka sakaling maging okay si Andy pa rin. Ang ginawa ng Diyos, inoperahan si Adan, kumuha ng tadyang. Tapos pinagpahinga ng malalim na pagtulog, itinabi, pagin siya, merong babae. May babae sa tabi niya. Di yun, tinuruan ng Diyos sila. Hanggang sa niloko ng demonyo yung babae, dinaya. Yan ang sinusunod ngayon ng ng mga Illuminati, yung Genesis 2:33. Yung pelikulang Lucy. Yun. Kasi gusto nila maging Diyos sila eh. Yun yung sabi ng Diyos sabi ng Diyos, naku, kumain na sila ng pag-aalam ng bunga ng tama at mali. Naging katulad na natin sila. Itago natin yung bunga ng buhay. Akakainin nila yan, marunong eh. Kasi pag nakain, wala na silang hanggang buhay eh. Nilagyan ng espada ng apoy, tsaka ng anghel. Yun na yung sinusunod ng Illuminati, we will be God. At tulad ng pelikulang Lucy, napanood ko kahapon sa internet eh. Siya nawala eh. Pero ng pelikula. Wala namang Darwin theory. Yung from the one celled animal. Wala yung kalokohan yun. Galing kay Eva at kay Adan. Pero yung pelikula na yun, talagang lahat diversion eh. Ida-divert ka sa hindi paniniwala sa Diyos at sa Biblia. Yun ang motive nila eh. Illuminati na naman ang may gawa niya. Kayang-kayang paikutin ang mundo ang Illuminati. Yang Rothschild House, kayang-kaya nila. 3 na lang ang hindi nila kaya, alam nyo. Kasi matitigas ang ulo ng presidente ng North Korea. Ang tigas ng ulo niya. Ang presidente ng Cuba, tigas ng ulo niya. At ang presidente ng Iran. Yan na lang 3 na yan ang walang central bank. Ba't pinatay si Saddam Hussein? Kasi pinalalabas nila, masama yung mga yan. Hindi masama si Saddam Hussein. Ang gusto ni Saddam Hussein, pag bumili ng oil, ang ibabayad, euro money. Kasi yung US dollar nga, bogus yan eh. Ayaw ng US noon, pinapatay si Saddam Hussein. Nagkaroon ng si Gaddafi, bakit pinapatay si Gaddafi? Ang gusto ni Gaddafi, pag bumili ng oil sa kanila, ang pera, gold, hindi US dollar. O di pinatay. Tapos pinatakbo, kunwari yung 911, gawa ni hindi, CIA agent si Bin Laden. Pinatay ng CIA agent si Bin Laden. CIA agent si Bin Laden. Kasi kailangan makuha mo talaga yung plano. May mga plano eh. Planado na lahat yan. Kaya kinakailangan, huwag tayong sasabay sa takbo ng sanlibutan. Pinaghaharian to ng mga balakyot eh. Sabi sa Job. At pinagharian ng masama ang earth. Ang lupa, pinagharian ng masama. Kaya prince of this world si Satanas eh. Si Lucifer na may hawak ng earth eh. He is the prince of this world. Kaya sabi niya eh, sumamba ka sa akin. Nasa akin na lahat ng kapangyarihan at kayamanan na sanlibutan ito. Ibibigay ko sa sino mang maibigan ko, sumamba ka lang sa akin. Ang worshipin ng Panginoon ay sa Diyos lamang. Ganon din tayo. We are not after the money. We don't love money, but we want money. But we don't love. Kasi kailangan magkapera tayo. Masarap yung maraming pera, pero do not love money. The love of money is the root of all evil. Yan ang mangyayari sa atin. Sasagana kayo sa pera. Sasagana sa lahat. Iiwas ka doon sa pag-ibig sa pera o idol worship. Magkaroon ka na, i-idol mo na yung pera. Ang Diyos kailangan ang Diyos natin. Huwag mong papalitan ng Diyos ng kahit anumang bagay. You cannot serve God and money. Serving God, alipin natin ng pera. Hindi yung alipin tayo ng pera. Lahat ng bagay aalipinin natin. Hindi tayo alipin ng anumang bagay. Huwag tayo paaalipin. Ang Diyos lang ang mag-aalipin sa atin. Alipin na merong free will. Kasi ganun eh. Alipin tayo pero pinapipili ng Diyos. Maglilingkod ka ba o hindi? Alipin kita pero hindi na kita tatawagin alipin, kaibigan. Bilang kaibigan na, maglilingkod na ba kayo? Magkakaisa na ba tayo? Susundin na ba natin ang buong buo, ang will of God, para ibuhusan ng Diyos sa atin ang masaga? Kasi ang Diyos hindi siya individual, siya in a corporate body siya lagi, in a family. Kaya sa pamilya, mayroong matandang-matanda doon sa langit, ang ama eh. Tapos si Jesus Christ, matanda lang ng konti, glorified. Kasi magiging katulad tayo ni Kristo lahat. Pero hindi ka mukha ni Kristo, di iisa mukha na hindi.
Kung ano din yung mukhang ibigay ng Diyos, glorified lang. Kasi kung magkakamukha tayo ba, sabihin mo kay Archie, kamukha rin ng siya. Si Archie ka ba? Puro magkakamukha, hindi magkakamukha. Hindi rin, pangit din, no? Puro magkakamukha, iisang mukha. Glorified body, iisa. Kung paano nag-glorified si Kristo, ganun tayo mag-glorified. Pero we have our own identity. Hindi natin alam kung gaano ka gwapo, gaano tayo maganda ron. Kaya hindi problema kung pangit ka ngayon. Ang importante, pagandahin mo yung kaluluwa ng Espiritu mo para pagdating mo doon, napakaganda ng iyong katawang ibibigay. Glorified body. Pero kailangan ng pagkakaisa. Sabi ng 1 Corinthians 1:10. Ngayon, ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay. At huwag magkaroon sa inyo ng pagkabahabahagi, kundi kayo malubos sa iisa lamang na pag-iisip at iisa lamang na paghatol. One judgment, one word, and one mind. And that is Jesus Christ. Let's have the mind of Christ, the Word of God. And the Word of God is God. Let God rules. Let us be Israel. Let God rules. Yun ang hinihingi sa atin ng Diyos eh. Sabi ng 2 Corinthians 13:11. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, paalam na. Magpakasakdal kayo. Mga aliw kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip. Mabuhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay sa inyo. Magkaroon kayo ng iisa lamang na pag-iisip. Kasi may iba-iba tayong isip eh. Kung ano gusto mo eh. Hindi na, ang gugustuhin mo na, pag-iisip ni Kristo. At ang pag-iisip ni Kristo, pagkakaisa na natin sa Espiritu, sa salita ng Diyos. Lahat tayo makikipagkaisa sa Espiritu Santo. Kapag gano'n na ang nangyari at nagiging isa na tayo, gagawa ng miracle ang Diyos sa buhay natin. Lahat tayo masagana sa lahat ng bagay. Pagkatapos hindi tayo mamamatay, buhay kang kukunin. Kaya halimbawa, naglalaba ka, nagpa-plancha ka, natutulog ka. Biglang nakita mo ang Panginoong Jesus, ibig sabihin, nira-rapture ka. Kasi sabi, pag nakita mo siya, magiging katulad ka niya. Makikita mo ang Panginoong Jesus kung ano siya, at kung ano siya, magiging katulad ka. Katulad ka niya, glorified. So, mararamdaman natin na kinukuha tayo, hindi ma-explain yung glory yun eh. Walang kahulilip na kaligayahan na ecstasy yun eh. Ibig sabihin ng rapture, ecstasy. Kung bagay sa sex, nandun ka na doon sa tapos na, ecstasy na eh. Tapos na, nandun na yun. Walang kahulilip na kaligayahan. Ganun eh. Hindi ma-explain na kaligayahan yun. Kasi dito lang, pag nagwa-worship tayo sa sikay ng glory, para kang kakapusin ng hining eh. Para kang ihimatayin na eh. Para mamamatay ka na eh. Kaya sabi ng Diyos, pag nakita natin ng Diyos, mamamatay tayo, hindi kaya ng katawan eh. Kailangan palitan ng katawan para kayanin yung glory of God. Pag hindi tayo papalitan ng katawan, hindi natin makakaya yung glory of God. Kaya dito pala sa lupa, pag ibinababa yung sikay ng glory, kontrolado ng Diyos yun. Baka nga himatayin tayo sa pagsamba eh. Nung isang beses ka, nung nag-worship, ay kumani po, hindi na worship. Oo nga, sabi ni po, napagod na nga ako, tumigil ako. Ako din, napagod na rin eh. Hindi na kaya ng katawan ko eh. Hindi nakakaya ng katawan eh. Yung glory of God, napakatindi nun eh. Kaya kung tayo magkakaisa talaga sa lahat ng bagay, mararanasan natin lahat ng kasaganaan ng pamilya. Yung relationship yung socialismo, yung physical, spiritual, material, lahat. Lahat ng masaganang pagpapala. Sabi sa 3 John. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng bagay guminhawa ka. So lahat ng bagay giginhawa ka. We will prosper. Kaya pag araw-araw mo sinasabi yun, I am prosperity. I am health. I am perfect health. I have a fulfilled life. I am wise. Yun lang naman ang yung desire ng puso mo lang naman sasabihin mo. Kasi yung I am, this the name of God eh. Kaya pag sinabi mo, I am wise. So you are wise, hindi ka tanga. I am good. Very good ka talaga. I am peaceful. I am joy.
Yun lang eh. Kahit wala kang ginagawa, yun lang. That's prayer eh. The desires of your heart na prayer eh. Kaya sabi, ibigay niyo sa akin yung desire na puso. That is the desire of our heart. Sumagana tayo sa lahat ng bagay. Guminawa, magkaroon ng magandang relationship ang mag-asawa, mga anak, pamilya. Everybody loves me and I love everybody. O yun eh, ganun kasimple lang ang prayer eh. Hindi naman kailangan. Kaya lang, hingin mo nang hingin lagi para maging pananampalataya. Repeatedly, faith cometh after hearing and hearing the Word of God. And that is the Word of God. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng bagay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan. Nagaya ng paghinawa ng iyong kaluluwa. Nasa katawan kasi yung sakit eh. Kaya pinanaraan tayo ng Diyos sa sakit. Mararamdaman natin yun dahil mahihirapan ang kaluluwa mo rin eh. Bakit? Eh nakakabit ka sa katawan eh. Pero kung wala ka ng katawang magkakasakit, eh di mo ginawa na ako ng kaluluwa, makakalaya ang espiritu ka pag wala na tayo sa katawang laman. Eh makakalaya lang yan kung namatay ka. O kaya glorified ka na, na-rapture ka, makakalaya. Kaya pag nararamdaman mo yung tila masarap na pakiramdam, natira parang kang lilipad, naku baka rapture na yun. Kasi lilipad ka sa rapture, gagaan ka eh. Magaang na pakiramdam na hindi maipahiwatig na sarap. Hindi maipaliwanag na ecstasy. Para ka nakatira ng ecstasy. John 17:21. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may suma sa atin upang ang salibutan, yung mampalataya na ako'y sinugo mo. So, mapapatunayan natin sa ating sarili na tayo ay sa Diyos kapag nagkakaisa na talaga tayo lahat. At mararanasan natin ang resulta niyan. Kasi magsasagana tayo, mapagpapala. Sabi ng Matthew 18:19, mabisa ito eh. Makapangyarihan itong panalangin na ito eh. Pag ito ginawa nyo mag-asawa o kahit sino sa inyo at pinaniwalaan nyo it is done unto you as you believe eh. Ganito ginawa namin ng baby nung araw eh. Kasi wala naman kami bahay, na umuupa lang kami. Lagi kami magkakapit ng Panginoon, bigyan mo kami ng bahay na titira. Sabi mo, pag 2 o 3 humingi, bibigay mo. O after ilang prayer lang yun, pinapunta na kami dito sa apartment. Gagawin hindi amin yan, meron kami bahay na natutulugan. Matthew 18:19. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa, kaya gusto ko pagkasunduan natin yung prayer eh. Na lahat tayo magpe-pray lagi nun. Na hindi tayo mamamatay. Buhay tayong puhunin. Pagkasunduan natin, hindi lang tayo 2 o 3, ang dami natin. Sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan, ibig sabihin, meron tayong negotiating contract na ipag-pray natin talaga, hindi tayo mamamatay. Araw-araw yan, bago matulog, pag-gising. Parang gamot yan eh. Uminom tayo ng medication. Tapos, ang gawin nating diet, no worry diet. No worry diet. Huwag kang magulumihanan o mag-worry. Yun ang diet natin. Ang medication natin, iinom tayo ng gamot bago matulog. Hindi tayo mamamatay. Pagkagising, hindi at lahat ng gusto mo. Tapos, no worry diet. Huwag magsanay ka, huwag mag-worry. Lagi ka lang masaya. Lagi ka lang mapayapa. Yung bunga ng Espiritu Santo, I am joy. I am peace. I am love. I am fulfilled. I am prosperity. I am healed. Ako yung tinnitus ko, hindi na masyadong tumutunog ng malakas eh. Tumutunog, mahina na. Lagi ko na sinasabi, I am healed. Tapos ihipuin ko yung auditory cortex ng utak ko. Magaling ka na, wala ka ilalabas na frequency. Araw-araw yun, ngayon okay na. Marirealize nyo rin na makapagpapatotoo din kayo sa ganyan. Malaking pagbabago ang gaganap sa inyo. Pag natutunan natin yung talagang prayer, yung talagang prayer na dinidinig ng Diyos. Yung it is done unto you as you believe. Yung naniniwala ka doon sa pinagpe-pray mo. At ini-imagine mo na yun, na totoo na yun, magaganap na yun. Hindi nyo napapansin yung lahat na may mga pangarap sa buhay, nagaganap, kahit walang Diyos. Laman ng isip niya yun eh, nangangarap siya na nangangarap. Nangyayari, kasi nandun yung naniniwala siya eh. Pangarap siya nangyari, kaya na wala silang Diyos. Yun ang problema nila.
nakamit nila yung pangarap, wala naman sila Diyos. Tayo may Diyos, makakamit din natin ang mga pangarap natin. Sabi, delight in the Lord and I will give all the desires of your heart. Makalugdan ka ng Diyos, ibibigay niya yung mga pangarap mo sa buhay. Yung mga gusto mo, yung mga desires mo, ibibigay. Sigurado yun eh. If you believe. Nothing is impossible to God. It is done unto you as you believe. That would be your future. Kaya nga, gawin mo na yung future mo ngayon. Create your own future. And your own future is based on the will of God, the Word of God. Kaya kung dalawa o tatlo sa lupa, sabi, kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay. So ano man, walang small or big, ano man eh. Make it big. Think it big. Na kanilang hihingin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sabi ko kay Manny Boy, pag nakuha mo na yung pera kayo ni Manny, na magpatayo ka naman ng worship area ng Palatiw. Hindi yung pag nakakain na nakapila, sigip-sikip. Sabi ko, mangako muna kayo sa akin. Hindi sumasagot yung dalawa. Hindi makasagot. Sabi ko, sigurado na darating yun. Basta mangako kayo. Hindi pa rin lang ako, ayaw magsalita. Sabi ko, ano kaya, pag dumating to, bigyan kaya tayo. Humihigay ako ng worship area eh. Hindi atin to, walang do not do this, do not pakibalik sa dating pwesto ang mga fruto. Siya namin po. Ang daming batas eh. Pag lumingo ka, para tayo nasa sa Egypt eh. May mga batas. Sabi ko, loobin ng Diyos na. Sumagot muna kayo mag-asawa. Hindi makasagot yung dalawa. Mangako kayo, hindi mangako. Sabi ko, pag-pray ko sa Lord, desisyonan nyo yan. It will be done unto us as we believe. Amen? Amen. Amen. Amen.